Hello! Welcome here! No, so gawin naman natin is mag-answer tayo ng question ng isang fellow trader natin dito. So sabi niya, hingi lang daw siya ng advice. Ito daw yung ginamit niyang broker, tapos bali kunwari daw nag-play siya ng SL sa ganitong value. Kahit hindi na-hit yung value na yun, nagko-close siya kasi siguro gawa ng spread. Ano kayang ma-advise na gawin sa ganitong, regarding this, no, sa ganitong situation. No? So parang ganyan. So, unang-una siyempre I think hindi lang naman siguro ako, itong fellow trader natin naka-experience na 'to. So, for sure kung trader ka na nagte-trade baka na-experience mo na rin 'to. So, sa case ko parang na-experience ko siya sa tatlong broker na na-try ko na 'no. Until nakuha ko yung, way kung paano ko siya iso-solve, parang gano'n. So, kasi lagi sinasabi na, "Uy spread yan, oo spread yan." So, pero parang walang solution, 'di ba? So, ngayon i-she-share ko sa iyo kung ano yung possible solution sa mga ganitong situation 'no. So, especially nakakainis yung ganito, di ko alam kung nakaka-relate ka, yung parang let's say nag-sell ka, tapos ganito pa yung space, oh, parang ito yung dito ka na stop out ta's dito pa SL mo. Na-hit na yung SL mo kahit ang layo pa, 'di ba? Ta's anong nangyari biglang bumaba, na-hit yung TP, 'di ba? Nakaka-frustrate, 'di ba? So, parang gano'n. So, tama naman yung ano mo, yung bias mo or analysis mo pero na-stop out. So, ganyan din ako na sobrang nainis ako. So, nagko-contact din ako ng mga, customer service and everything. So, especially kapagka medyo malaki yung ni-risk mo, parang gano'n, So, until dun ko na-discover and then ang fellow traders ko rin na meron palang tinatawag na position size constraint or account size constraint, 'di ba? So, parang, hindi ko na expertise, So, parang yung about dun is about sa parang peak distance ng analysis mo versus dun sa margin mo tsaka dun sa lot size mo and then equivalent niya into dollars, so parang gano'n, 'no. So, normally nangyayari 'to sa mga currencies sa lower time frames, 'no, so parang ganyan. So, parang let's say nag-analyze ka sa bigyan kita scenario. So, let's say nag-analyze ka sa Euro USD sa 5 minutes time frame, and then do'n sa analysis mo na 'yon, naisipan mong mag-buy and then, yung stop loss mo is nasa let's say tama naman, so nasa area naman siya. And then yung stop loss mo is 5 pips lang, 'di ba? 5 pips lang yung naging SL mo. And then, gusto mong i-apply yung risk management mo. So, let's say ang capital mo is $200 and then ang willing ka to risk is let's say $10. So, parang 5%, 'di ba, ng capital mo. So, sa 5 pips, so kapagka nag 0.10 ka dun, 0.1 or 0.10, ang equivalent niya is parang $5, 'di ba? So, parang gano'n. And then kapagka nag 0.2 ka naman, 0.20, papasok siya dun sa risk mo na $10. So, parang, sa $200 capital mo kailangan mong gumamit ng 0.20 na lot size. So, para ma-cover mo yung percentage risk mo, 'di ba? So, parang gano'n. Ang problem lang sa gano'n is yun nga, yung position size constraint na hindi siya kayang i-hold nung capital mo. So, kasi maliit yung peak value distance. So, kaya kahit mag 0.20 ka, so parang naapektuhan diyan yung parang, spread, margin, or minsan premature stock out, 'no? So, parang gano'n. Kasi I think hindi siya kayang ma-hold, 'no, ng capital, especially kung maliit pa and then gagamit ka ng 0.20 na lot size. So, parang gano'n. So, kaya I think naapektuhan yung spread. So, parang ganyan. So, hindi ko alam kung clear yung pagka-explain ko. So, pero sa experience ko, gano'n yung nangyayari. So, ano yung naging solution natin diyan? So, yung naging solution namin dito is, siyempre kung let's say magta-try ka mag-trade for worth $200 na capital, ang maganda is kung gusto mo pa rin makakita ng movement, so kasi kung isipin mo, let's say po 0.01 ka sa 5 minutes time frame na currency pair, so sobrang bagal, 'di ba? Magkano lang yung TP mo do'n, mga $1, $2, o minsan wala pang $1, 'di ba? So hindi ka ma-motivate na mapalago yung capital mo kasi sobrang liit ng kita, 'di ba? So, ano yung puwedeng way? So, parang may movement pa rin at the same time, wala kang constraint 'no, sa account mo or sa portfolio mo. Portfolio ba? Sa account mo 'no. So, basically, ang naging solution do'n is parang puwede kang ang suggested namin is puwede kang mag-gold saka Bitcoin sa lower time frames. Let's say mga 5 minutes, 15 minutes 'no. So, kahit huwag ka muna mag 1 minute, so parang ganyan. So, safe 'yan 'no. So, kasi mataas yung ano niya, yung peak value niya or distance niya. So, kaya kahit hindi mo kailangan ng malaking lot size, which pasok siya dun sa capital mo na maliit, parang gano'n, And then kung gusto mo naman mag-currency pairs, mas maganda siguro siya hindi na sa lower time frames, mas maganda siya sa higher time frames, let's say 1 hour, 30 minutes, or
4 hours, puwede rin. Puwede rin siguro 15, So, pero medyo maliit na 'yun, 'no. So, kailangan mo ng malaki ulit na, lot size, 'no. So, which is, hindi siya ma-hold nung account mo, So, especially sa mga maliliit na account, 'di ba? So, parang gano'n. So, kaya sa case ko, since na-experience ko 'yun, so parang mas nag-trade na lang ako ng mga, ah, commodities, let's say gold or futures, 'di ba? And then Bitcoin. So kasi mas, gusto ko sa lower time frames, 'no. So, hindi ko kasi kayang maghantay ng matagal, 'no. So, magsi-currency pairs ako, and then kapagka nag-ano naman ako, nag-currency pairs ako sa lower time frame, may experience ko nga yung position size constraint, 'no. So, parang ganun. So, hindi ko alam kung na-gets mo, 'no. So, pero somehow ganun yung naging solution niyan, kaya sasabihin natin na, "Oo, spread yan." Tapos wala na, tapos na, 'di ba? Pero kung may solution ka na, okey kapagka ganito pala, kung gusto mo pa rin makakita ng movement, puwede kang mag-gold, mag-Bitcoin sa lower time frames, and then kung gusto mo pa rin mag-currency, so puwede kang lumaki ng time frame, so para kaya siyang ma-hold nung capital mo. Okay, so yun lang, and then kita-kits ulit sa next.